5 hours na lang lalabas na yung Mash of Madness event mga idol. And so I'm trying to make different content para meron tayong mga ibang content na matakil. Pero hindi ko talaga matiis na gawan ito ng spoiler para maipakita sa inyo at ma-inform ko kayo mga idol. Sobrang grabe tong update na lalabas. Mamayang kung 5 hours siguro around 3 or 4 PM lalabas na to dito sa Pilipinas. Simulan na natin, tawag natin patagalin natin. Gusto ko na i-share sa inyo tong bagong napakalupit na update na ilalabas po nila. So yung update na ilalabas nila dito, para mas makita natin kung ano ba talaga yung meron sa update na to. Panoorin muna natin yung trailer niya. So, nakalagay dito sa event tab. So ayan, nakalagay dito, Mash of Madness starts in 5 hours and 21 minutes. So panoorin muna natin. So, unmute natin siya. Inagaw ng builder yung weapon ng barbarian at saka ng archer. Tapos parang nilagay niya sa malaking parang storage ba to? Diba? Halo yung barbarian at saka yung archer. So yun, yung sa trailer pa lang ng Mash of Madness, makikita na natin yung combination ng dalawang troops. Parang nag-fusion sila, di ba? Yun yung i-expect din natin na lalabas mamaya kapag in-start na nila tong event na to. Hindi ko na hintayin pa tong 5 hours na to. Gusto ko na ipakita sa inyo para maging aware din kayo na merong ganitong classic event kasi sobrang daming rewards na ilalabas dito na libre lang. Na kung tutuusin sobrang laking value talaga nakakabaliw talaga yung mga rewards na ilalabas dito. Mamaya magsisimula na siya. Ang tawag po sa event na to is Mash of Madness. Pero bukod pa po dyan, eto, gaya nga nasabi ko nung isang video na nilabas ko, ilalabas na rin nila yung challenge. Bukas naman ito, yung tinatawag na Revenant Royalty. So, yun nga, challenge ito na mix ng Ghost King at saka ng Ghost Queen. So, probably, yung Ghost King, ilalabas na rin siguro yung kanyang King skin sa maybe tomorrow din, kasabay nitong challenge na to. So, focus na tayo sa Mash of Madness. So, simulan natin siya dito sa base. Kung makikita mo dito sa base sa inyong screen, yung mga elixir storage, naging kulay, para siya naging luminous green. Papangunahan itong event na to ng 4 na new season troops. Kagaya lang ito ng mga seasonal troops kagaya ng Royal Ghost. So, pero ito mas nakakabaliw kasi 4 yung new season troops na ilalabas ngayong Halloween season. Bukod pa dyan sa mga new season troops na yan, gaya ano nabanggit ko kanina, sobrang daming rewards na ilalabas. Itong mga rewards na to, I think matatapatan na nito yung laman ng rewards nung nasa League Shop. Lahat ng magic items, lahat ng mga potion, 'di ba? Ng mga books na ine-expect natin na gusto nating makuha sa mga magic items, nandito na. And bukod pa doon, meron pa siyang mga kasama na limited obstacle. So, liban pa sa limited obstacle sa mga magic potion at sa mga books, may kasama rin itong legendary queen skin. Ito nga yung Ghost Queen skin. Na alam naman natin kapag legendary skin, minimum na halaga po niyan is 500 pesos. Pero dito sa event na to, ibibigay lang po nila sa inyo ng libre. So, ganun po siya kaganda. And hindi lang siya maganda kasi libre. Sobrang ganda rin talaga ng queen skin na to. Kumbaga sa may experience na natin makagamit ng ghost skin ng queen without spending. Talagang pang free-to-play gaming lang tong event na to. So, pag lumabas itong Mash of Madness event, may mag-a-appear sa screen natin yung Sar Elixir Cauldron. So, itong Sar Elixir Cauldron, pag itinayo natin siya, dito natin matatrack yung progress natin para makuha natin yung mga tinatawag na Mash of Medals. So, paano nakukuha tong mga to? Paano nakukuha yung Mash of Medals, itong Sar Elixir? Sobrang simple lang niya. Kapag umatak tayo sa base ng kalaban at tinarget natin yung kanyang elixir storage, automatic madadagdagan po sa storage natin. Hindi po yung elixir, kundi yung Sar Elixir po. Dito po siya papasok. Dito sa Sar Elixir Cauldron. Dito po sa Sar Elixir Cauldron, matatrack natin kung ilan na po yung naka-farm natin na Sar Elixir o yung color green na elixir. Halimbawa, every time na matatapat po ito sa mga rewards o mga perks, doon po natin pwedeng i-claim yung mga additional bonus rewards. So, ganun po siya kaganda. Para lang po siyang sa Silver Pass o sa Gold Pass. So, ang maximum na pwede nating i-farm na Sar Elixir is 350,000 po. And right after po nating maka-farm at mapuno po natin yung Sar Elixir Cauldron ng 350,000, meron po tayong makukuha na Mash of Medals na enough para makabili po tayo ng mga rewards dito sa trader. So, yung mga rewards po na makikita po natin is talagang nakakabaliw po talaga kasi kasama po dito yung mga nabanggit ko kanina, yung mga magic items, magic potion, runes, tas mga limited obstacle, tas bukod pa po doon yung legendary skin. Konting spoiler lang po mga idol.
ang mafa-farm lang po natin na mashup medals, kung free-to-play gaming po tayo, is enough lang para makabili ng kahit isa sa pinakamahal na rewards po dito sa trader. Kagaya po nitong Queen Skin. Halimbawa, gusto natin bumili ng Queen Skin at saka nung Rune of Dark Elixir, magiging not enough po yung ating resources o yung ating mashup medals kung free-to-play gaming lang po tayo. Ibig sabihin, I think around sa 5,000 plus lang po yung makukuha natin kapag naisagad po natin itong Sar Elixir Cauldron. Mga nasa 5,000 plus mashup medals. So, yung mashup medals po, gaya nung sabi ko kanina, yun po yung pambili natin sa trader ng mga rewards po na to. So, ganun po siya kaganda. Pero kung ano po tayo, kung halimbawa magta-top up po tayo, pwede po nating makuha o yung magbibili talaga tayo in real money, pwede po nating makuha yung mga rewards po na to. Yun po sa pagkakaalam ko na ilalabas po nila. So, yung mga limited troops o yung mga season troops po ng Halloween season po ngayon, dito po natin ma-unlock sa Sar Elixir Cauldron din po. Meron siyang mga level na, meron po siyang mga required na numbers para ma-unlock po natin itong mga to. So, yung mga new season troops na ilalabas is yung Barcher, mix ng Barbarian at saka Archer. Tapos, next is yung Witch Golem. Mix naman siya ng Witch at saka ng Golem. Next naman po ay yung Lava Balloon. Mix naman ito ng Lava Hound and ng Balloon. And lastly is yung tinatawag na Hag Wizard. Mix siya ng Hag Rider at saka ng Wizard. So, ma-unlock po natin itong mga seasonal troops na to along the way habang nagpa-farm po tayo ng Sar Elixir. So, paano naman po mag-farm ng mga Sar Elixir po? Papayita ko lang din po sa inyo. Every time po na mag-search po tayo ng base at makakakita po tayo ng Elixir Storage, mapapalitan po ito ng Sar Elixir o ng Sar Elixir Storage. Tapos every time na mawawasak po natin to, makikita po natin na may lalabas po na naka-indicate na kung ilan po yung napafarm natin na Sar Elixir. Mag-a-appear po ito at the end of the battle. And every time na naka-farm po tayo, pwede po natin matrack yung progress po natin sa Sar Elixir Cauldron. So, i-check naman po natin kung ano naman po yung mga ability ng mga new season troops. Ako talaga, pinaka-favorite ko talaga na season troops pag Halloween, yung Royal Ghost. Yung naging invisible siya na hindi mo siya madadamage tapos sobrang lakas po ng damage niya. Pero right now, may mga, ito na yung mga pumalit sa Royal Ghost, 4 na season troops. So, yung Barcher, mix po ito ng Barbarian at saka Archer. Yung itsura po niya, medyo hindi po siya talaga trip. Talaga mukhang, di ba? Mukha siya nakakaloko. Pero yung ability po nito, sobrang ganda. Bakit ko po nasabi? Kasi yung first 5 seconds po nito, invisible siya, parang Sneaky Archer. Tapos bukod pa po doon, nagre-rage po siya parang sa Rage Barbarian sa Builder Base. So, combination po siya ng Sneaky Archer at saka Rage Barbarian sa Builder Base. Hindi po ito ganun kasing ganda ng mga season troops na iba. Pero kung gagamitin po natin ito pang loots o pang farm, sobrang ganda po nitong gamitin. Tapos, 3 lang yung housing space niya, parang sa Goblin lang. So, kung nasa 300 yung housing space natin, makakapag-create tayo ng 100 troops na ganito. So, napakaganda nito. Napakaganda nito pang snipe o pang panel sa mga gilid-gilid. Kasi, 5 seconds invisible with rage spell na rin siya. So, yun, Rage Cloak yung tawag sa ability nito. So, next naman natin yung Witch Golem. Alam naman natin, syempre yung Golem, talagang tanker siya. Tapos, bukod pa doon, meron tong mix ng Witch, which is nagsasamon to ng mga skeleton. So, bukod pa sa HP niya na napakalaki, sobrang lakas din ng damage nito compared sa Golem. Tapos, bukod pa sa damage nito, meron din itong damage when destroyed na 900. Sobrang lakas. Area splash din yung damage nito parang sa Valkyrie. And bukod pa po doon, kapag nawasak po ito, kapag namatay po itong ating Witch Golem, nagsasamon po ito ng 3 Big Boy. So yung Big Boy po, sa mga hindi nakakaalam, ito po yung summon ng Super Witch sa Super Troops. So yung Big Boy po, isang Big Boy, sobrang napaka-tanker na po nun, napakalaking HP, napakalakas ng damage. Diba? Tapos 3 Big Boy pa. Diba? Overall tanker ng mga troops. Para sa akin po, ito na yung pinaka the best tanker ng mga troops. Parang mix siya ng iba't ibang troops. Parang pinaghalo mo yung Golem, yung Valkyrie, yung Witch. Ang dami. Tapos meron pa siyang damage when destroyed. Parang may bomba siya ng Super Miner. Sobrang lakas. Ganun siya kaganda itong Witch Golem. Ang pangalan yung ability niya, ang tawag po dito is Grave Matter. So yun yung kapag nawasak siya, yung magsasabon siya ng 3 Big Boy. Ganun siya kaganda. Grabe, sobrang lakas talaga. Para sa akin, isa ito sa pinaka-favorite ko magiging lalabas din ng season troops ngayong Halloween season. So, next naman natin itong Lava Balloon. Talagang ito yung mix naman siya ng lava at saka ng balloon. Kaya nga tinawag na Lava Balloon, di ba? And kung mapapansin mo sa mga pangalan ng season troops na to, ito na yung literal na pinaghalo talaga nila. Yung Barcher, di ba? Yung Witch Golem, tapos yung Lava Balloon.
And literal na ginawa nilang troops talaga. Combination siya. So yung Lavalon naman, para lang din siyang Lava Hound na ang priority niya i-target is yung mga air defense. Nga lang kapag nawasak itong Lavalon, meron lang itong napakakaunting units na sinasamon. 6 na units lang. Hindi kagaya ng sa Lava Hound na marami talaga. Pero ang difference nga lang nila, dahil Lavalon to, mix ito ng Balloon tsaka ng Lava Hound. Kapag nawasak ito, meron itong damage na 1,100. Sobrang laki. Hindi kagaya ng sa Balloon, hindi kagaya ng sa ibang units na kapag na-destroy is mababa lang. Pero ito sobrang laki, 1,100 damage. Isa pa, habang nagbabiyahe itong Lavalon papunta dun sa air defense, nagdadrop ito ng mga bomba parang sa Battle Blade. Tapos every time na nagdadrop ito ng bomba na parang sa Battle Blade, nagsasamon din ito ng Lava Pop. So yun yung difference nila. Unlike sa Blimp o sa typical na Lava Hound, talagang didiretso lang siya sa air defense without doing anything. So next naman is yung tinatawag na Hog Wizard. So mix ito ng Hog and Wizard naman, diba? Para din siya Hog Rider. Nga lang, since mix ito ng Hog and Wizard, hindi na siya melee type, kundi range type na siya. Favorite target din ito is defense. And bukod pa po doon, yung special ability nito, meron itong aura damage per second. So kung mag-i-spam ka nitong mga Hog Wizard, yung mga traps kagaya ng skeleton o yung mga massive na mga units kagaya ng mga lava pop, ganyan, kayang-kaya nilang patayin ng walang kahirap-hirap kasi meron itong aura damage per second na kagaya ng sa Electro Titan. Usually ito yung nagiging problema ng attack strategy ng Hog Rider. Kapag hindi natin napatay yung mga skeleton traps, kayang-kayang ubusin ng skeleton traps yung ating mga Hog Rider. Unlike dito sa Hog Wizard, meron itong aura damage per second na talaga makakatulong para mas lalo natin mapaganda yung ating attack strategy. So yung housing space nito is 7 lang, hindi nalalayo sa Hog Rider. Isipin mo yung Wizard, naging parang tanker siya, tapos favorite target pa niya is defense, tapos malaki pa HP niya, tapos may aura damage per second pa. For sure, pag nilabas ito, sobrang ganda nitong gamitin sa iba't ibang klaseng attack strategy. Sa War, sa Farm, o sa Clan War League, magkakaroon na naman ng mga world record dahil sa mga new season troops na to. So mas lalong dumadali na mag 3-star even sa Town Hall 15 dahil sa mga update na ganito. So bali yun mga idol, yung update na ilalabas mamaya, yung tinatawag na Mashup Madness. And see you soon mamaya, right after na i-update nila to. I hope na ma-enjoy po natin. And as much as possible, pag nilabas to, bugbugin na natin i-farm yung Star Elixir na yan para makuha na po natin itong mga libreng rewards na to. And I suggest na kapag nakuha po natin to, sa tingin ko yung pinaka-worth it na bilhin natin dito is yung Legendary Queen Skin. Kasi this is a one-time limited offer, yung mga ganitong classic event. So, hindi ko alam kung ilalabas pa siya sa mga susunod. Probably hindi na. Unlike sa mga ibinebenta talaga nilang skin, kagaya ng mga pino-for sale nila na nag-a-appear sa shop, yun, pwede pang ibalik. Pero unlike sa mga ganitong skin, chances, hindi ko sure kung ilalabas pa nila ulit. So I think ito yung pinaka-wise na kuhanin, yung Legendary Ghost Queen Skin. So see you soon sa mga next videos, idol. I hope na nagustuhan nyo po to. Kung nagustuhan nyo po, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, comment nyo lang po yung sa baba. And I'll try my best para reply ko po kayo isa-isa. And wag na wag nyo po kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Click mo na rin yung notification bell button para mag-updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Once again, my name is Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.